Hello po, magandang umaga muli sa bawat isa, sa mga kapatiran, sa mga kapatid ko, sa Panginoong Jesucristo. Naway masaya po ang ating buhay. Amen. Sa kabila ng mga naharap natin, ng mga hindi natin expect na dumarating sa buhay natin, ang mga bagay na yan, mga problema man yan o ano man, ay naway maging masaya pa rin po tayo sa araw-araw nating buhay. Nalampasan na natin yung mga bagyo, sunod-sunod, at mayroon pa atang bagyo na darating. Pero sa kabila niyan ay kahit masalimot man ang panahon, mayroon pa ring liwanag tayong maaninag, mga kapatid. So ganyan rin po ang buhay, no? Kung sa kabila na mayroon tayong mga naranasan, na mga sigalot, tandaan nyo po, hindi po manatili yan. Lalampas po yan. So ayan po, narito ulit tayo mga kapatid. Gaya natin sinasabi, ito po ay ating panata lagi sa Panginoon na gawin natin ang bagay na ito na mag-share po. Okay. Sandali po ha. Praise God. Amen. Ilagay natin itong maingay sa labas. Meron akong background, mga bata. Nagsisigawan dyan sa labas. Ikabit natin ito. Sisi na. Okay. Okay, yan. Sige. Hallelujah. Talagang pag mga ganitong lugar hindi natin pwedeng pagsabihan lagi yung mga bata na yan dahil sa labas sila naglalaro, nagsisigawan, nakakalun kasi nagmumurahan, kaya maririnig ko lagi, no? Malakas ang mga boses nila. Sige po, tayo na po ngayon ay dadako ngayon sa ating pag-usapan. Araw-araw kailangan po nakikipag-usap tayo sa Diyos, no? Pagising ba sa umaga na tayo ba ay nakikipag-usap sa Panginoon? At ang Diyos naman ay makikipag-usap sa atin sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Ayan. Kaya kung ibig mo na makausap mo ang Diyos, manalangin ka. Kung ibig mo naman na ang Diyos makikipag-usap sa iyo, magbasa ka ng Biblia. So sa mga sandaling ito, tayo po ay mag-usap, mga kapatid, at may kaunting pag-aaral din ng salita ng Panginoon. Kaya lahat po ay malaya po tayo sa sarili nating opinyon, sa sarili nating desisyon, pero mas maging ibabaw pa rin yung kalooban ng Diyos. Mas maging ibabaw pa rin yung ninanais ng Diyos na mangyari sa buhay ng tao at sa buhay ng kanyang mga anak. So narito po tayo at mag-aral. Babasa po tayo ng ilang mga talata sa Biblia at atin po itong pag-aaralan, mga kapatid. Dito po sa Mateo. Yan. Ang talata po ay, chapter po ay 19, ang talata po ay 16. Yan. Meron pong kwento kasi rito na isang lalaki po nagtatanong. Dalawa po sila na mga tao sa Biblia, nakasulat sa aklat po ng Mateo, na nagtatanong sila. At ang yung tanong na ito ay napaka-importante po. Marahil ito rin po ang tanong natin sa buhay po natin. Ganito po ang ating mababasa sa versikulo 16. At narito lumapit sa kanya ang isa at ang sabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yung tanong po niya ay napakasensitibo po, no? Kasi ang tanong niya ay yung ano raw ang mga gagawin niya upang siya magkakamit ng eternal life. Ito yung magandang tanong, di po ba? At napakaswerte po itong taong ito dahil ang pinagtatanungan niya, tama. Ang pinagtatanungan niya, yung naglikha talaga ng buhay,
Di ba? Yung pinanggagalingan ng buhay. Napakapalad ng taong ito kung ating titignan kasi mismo si Jesus ang pinagtanungan. Hindi siya nagtatanong sa mga alagad o kanino mang tao, lalo-lalo sa mga Pariseo, kundi talagang yung may likha na ng buhay, no, ang pinagtanungan niya. Pero alam niyo po ba, tignan niyo po yung mga taong ito nagtatanong. Kaya nasabi kong napakaswerte nila. Dahil mismo yung pinagtanungan nila, siya na yung kasagutan. Dito po, tuloy po natin. At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Ito po yung mababasa natin sa Matthew chapter 19, 16 to 23, mga kapatid. Ito po yung tagpo, conversation po ito ng lalaki na binanggit dito at ang ating Panginoon Kristo. Sabi to, tinatanong mo sa akin ang tungkol sa mabuti. May isa na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Ingatan mo ang mga utos. Tingnan niyo po, yung utos daw. Pinag-iingat. Tingnan natin. Sinabi niya sa kanya sa 18, alin-alin ang, sinabi niya sa kanya, alin-alin. At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Ito mo yung utos na ito At sa 19, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nasa 10 utos po ba yan? Nandoon po yan Sa 10 utos na ito, yung binanggit dito. Kasi utos nga ang binanggit, Tingnan mo yung utos na ito. Diretso na lang po rito, Sa sinabi niya, huwag kang papatay, kang mangalunya, kang magnakaw. At sabi sa 20, the young man said unto him, sinabi sa kanya ng binata. So, yung nagtanong pala sa kanya, isang lalaki na binata. Binata, hindi po ito ordinaryong tao ito dahil mayaman ito Binata na mayaman pa. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Ang galing ng pagkasagot niya, Sa 21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, kasi pinagmamalakihan pa niya si Jesus, yung sinabi mo, Panginoon, ay nagawa ko na. Ang galing, Para bang ang taong ito ay mayroon siyang hinihintay na sagot sa Panginoon. Pero ito ang hindi niya alam ang sagot ng Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga duka. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. 22. Katapwat ng marinig ito ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya isang may maraming pag-aari. 23. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Purihin ang Panginoon Diyos. Yung tanong niya, maganda, pero ito'y tanong na hindi niya nilalagay sa kanyang puso. Naghanap siya ng tanong, nagtatanong siya, naghanap siya ng sagot na papabor sa kanya. At ang tanong na ito parang naghanap ng bitag na hindi maisagot, hindi makasagot ang Panginoon. So may mga ganyan, nagtatanong. Kaya di masama magtanong, mga kapatid. Basta ang tanong mo ay seryoso ka, sincere. Gusto mong maintindihan, gusto mong malaman. Kasi maraming mga taong tatlong klase sa Biblia siyang nagtatanong. Una, yung tanong na ang hanap niya ay bibitagin ka. Hindi naghanap ng solusyon o kasagutan, kundi yung pagkakamali ng iyong sinasabi. Pangalawa, nagtatanong na hindi naman seryoso. Parang nagtatanong lang sa hangin na hindi naman sila sa puso. Parang pinasok sa kanan, nilabas sa kaliwa. So, ganun po ang tanong. Ang isa namang tanong, yung tanong na seryoso talaga.
Tatanong sila na gustong matuto, gustong malaman pa ang mga bagay-bagay patungkol po sa salita ng Panginoon Diyos. So yan po mga tatlo. Saan kaya yung iba, no, kapag nagtanong? Ang karamihan dyan, naghahanap ng yung discussion ba, naghahanap ng mali. Yan po ang karamihan yan, ugali ng mga Parisiyo. Tatanong kunyari, pero ang hanap nila ay yung mali. Yan. Yan ang mga ugaling Parisiyo. Ugaling mga Sadusiyo. Marami yan. Kunwari kanya nagtatanong. Itong binatang ito na mayaman, nagtanong siya. Ang tanong niya ay maganda. Ito rin yung tanong ng iba eh. Paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ayan. So, sinagot siya ng ating Panginoon. No? Ang sabi rito, sinabi sa kanya, sinabi sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? Kasi mabuting guro nga ang sabi niya eh. Sinabi ng Panginoon, mayroon isang mabuti. May isa na siyang mabuti. Tatapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang utos. Simple yung sagot ng ating Panginoon. Ingatan mo lang ang utos. Nagmamalaki na siya. Alin ang utos, Panginoon? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasakti sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sarili. Sabi niya, yung sinabi mo Panginoon ay ginanap ko na. Para bang pinagmamalakihan pa ang Panginoon na, ay Panginoon, nagawa ko na yan eh. Kumbaga, banal na ako. Kumbaga, ito ay iordinahan na nga ako kung sakali, kung ako lang ay nasa isang reliyon, ordinahan na nga ako maging santo. Diba? Ganyan po ang reliyon. Mayroon pong uordinahan sila na isang babae na naman daw na magiging santa. Tingnan mo yung mga kalukuhan na yan, uordina para gawing santo o santa. Diba? Mayroon na tayong dalawang Pilipino na inordinahan. Na sabi nila, yun daw ay santo. Dahil kung ilang tinitignan yung history, karapat dapat daw. Ayan. Sila lang din naman yan, nagsasabi. Hindi naman yan Biblia, Bible na base sa Bible ang sinasabi. So, ganun po, naganap ko na. Expect ng taong ito na purihin silang Panginoon. Nahahangaan siya ba? So, di ba, ganun yung tao. Gusto niya, siya hangaan siya eh. Ang galing mo, tinasunod mo, bait mo pala. So, mga ganun. Expect niya eh na hahanga ang Panginoon sa Kristo sa kanya. Ayan. So, maraming mga ganyang tao eh. Gusto nang hangaan ba? Gusto niyang masabihan na, ang galing mo. Bilib ako sa iyo. Bait mo. So, ganun. Pero nagkamali siya ng sagot eh. Tanong eh. Nagkamali siya ng expectation sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Kristo, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal. Yan. Isang simpleng sagot ng Panginoon, kung ibig mo talaga na maging sakdal at maging karapat, dapat ka sa kaharian ng langit. Humayo ka. Humayo ka. Pag sinabing humayo kayo, sa buong sanlibutan, humayo kayo. Yan, may utos na sa kanya. Ang paghayo niya, iba, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik. Yung mga pag-aari niya sa sobrang yaman na nito ay hindi niya naisip na tumulong sa kapwa, no? Sa kasakiman kasi ng tao, nanghihinayang ba magbigay, tumulong dahil ay nanghihinayang siya na mabawasan yung kanyang kayamanan. Para sa kanya, importante sa kanya yan. Dahil nga pinaghirapan niya marahil, no? Sa kanyang buhay, kaya siya kumita ng maraming kayamanan. Kaya ito, tinisting siya ng Panginoon dito. Wala namang sinabing tinisting. Pero makikita mo kasi rito, ang tanong niya, gusto niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nasunod niya na raw yung 10 utos eh. Mga utos. Kaya sabi ng Panginoon, kung ibig mo pang maging sakdal, maging karapat, dapat ka, sige humayo ka. Pagbili mo yung mga tinatangkilik mo. At yung pinagbilhan mo, ibahagi mo sa buka.
Tingnan mo, mayaman na ito ha, pero nanghihinayang pa siya. Hindi ba niya naisip na yung kayamanan niya sa lupa na ito? Kaya nga lagi natin sinasabi, hindi naman niya ma-i-enjoy yan kapag namatay. Mas maganda pa yung nabubuhay ka na mayroon kang naiwang legacy sa kapwa mo. Na ikaw ay masabihan na matulungin ka, mabait kang tao, sincere ka talaga. So yan po ang hindi na alam ng taong ito. Kaya nga sabi niya ito, ibigay mo sa mga duka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod sa akin. Alam mo yung mapakinggan pala niya ito. Namanglaw siya sa sagot ng Panginoon. Hindi niya expect yung nakangaan siya na karapat dapat ka, ikaw magiging right hand ko. Akala niya ganoon, papurihan siya ng Panginoon. Hindi niya alam na ng Panginoon puso ng taong ito. Naghanap lang siya na maitaas yung sarili niya. Kaya nung napakinggan niya, namanglaw siya. Bakit? Sapagat siya isang may maraming pag-aari. Alam mo itong taong ito, umalis na lang, wala kang mabasa rito na umalis siya, nagpaalam, Panginoon, sige, pag-isipan ko. Umalis lang naman to, para bang hindi nagpaalam. Di ba may kabastusan din yung ganung tao? Kausap mo, tatalikuran ka lang, hindi mo lang magpapaalam. Ika lang. Kaya ang sabi ng Panginoon, napakahirap talaga pumasok ang isang mayaman, ng taong mayaman sa karya ng lalaki. Pero alam niyo po, hindi naman lahat ng mayaman ay ganon. Meron naman talagang ibang mayayaman ginamit ng Panginoon dyan na naging katuwang lalo na sa gawain ng Panginoon. Pero sinasabi yung kayamanan na sa langit na binanggit dito. Kasi sinabi na niya ni Paul, no? Kung ating mababasa dito po sa Timothy, mga kapatid. Tingnan niyo po. Ito pa'y paalala sa mga taong may kaya, no? Sa material. Kung ibig nila talaga na mapurihan sila ng Panginoon, eh ganito po dapat gawin, mga kapatid. Ito po ang ating mababasa sa unang Timoteo, Kapitulo 6. Ang talata po ay 17 hanggang 19. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo. So mayroong pagbibilin po. Sino pong sinabihan dito? Yung mga may kaya sa buhay. Na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Karamihan pala sa mga yaman ay matataas ang pag-iisip ba? Mayabang, ma-pride. No? Ang tingin niya sa tao ay kung hindi niya kalibel ay parang basura. Parang mababa lang talaga. Parang tingin niya ay mga alipin lang yan. Ganun po karamihan sa mga mayayaman. Sinabi po ng Biblia, hindi po ako may sabi mga kapatid, di ba? Nabasa lang natin. Huwag magsipag mataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Ayan. Huwag raw umasa sa kayamanang di nananatili. Bakit sinabi ng Panginoon? Kasi mostly kasi ang mayaman, ang kailang sandigan sa buhay nila, yung kayamanan nila. Yung ang parang Diyos nila ay yung kayamanan nila, pag-aari nila. Karamihan talaga yan, mga kapatid. Doon sila sumasandal. Para bang ang kayamanan nila ay yung parang magbibigay na sa kanila ng proteksyon sa buhay. Ito na yung assurance na kalugdan sila ng Diyos. Dahil sa kayamanan, dahil sila ay nagdo-donate, picture taking pa yan, ito donation. Yan. Mga ganun. Pakitang tao ba? Yan, dami na ano niya, no? Sa social media. Kukuha ng content, tutulong kunyari. Tutulong. Bibidyo pa. Yan. Para sabihin na, ang bait niya ng mga tao na yan. Diba? So, ganun po. Ito ang sinasabi rito. Huwag umasa sa mga kayamanang di nanatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Umasa raw tayo sa Diyos na siyang nagbibigay ng sagana. Yan yung kayamanan na buhat sa Diyos, mga kapatid. Hindi raw yung kayamanang material
Ano pa yung kayamanan na buhat sa Diyos? Ito po sa 18. Na sila'y magsigawa ng mabuti. Na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Ayun na naman po yung mabuting gawa, mga kapatid, di ba? Magsiyaman daw sa paano? Mabuting gawa, hindi po material. Ang sinasabi rito na magsiyaman. Mayaman ka nga, dukha ka naman sa Panginoon. Di bali ng dukha, mayaman ka naman sa Panginoon. Mayaman ka sa mabuting gawa. Kaya yung basihan na naman ito yung gawa eh. No, babalik na naman tayo. Hindi na kailangan ang mabuting gawa. Eh kung hindi po kailangan, bakit pa sinulat ito? Binanggit ito. Kasi mananatili ka lang sa pananampalataya. Di ba? Kasi nungalingan na naman yang ganun. Ang sabi ito na sila ay magsigawa ng mabuti. Na sila ay magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila ay maging handa sa pagbibigay. Maibigin sa pamamahagi. Handa raw sa pamimigay at maibigin sa pamamahagi. Itong mayamang ito, kuripot. Takot ba kala niya maubos yung kayamanan niya? Ganun po yan. Pero gusto niya ng langit. Gusto niya pumasok ng buhay na akala niya yung eternal life na tinanong niya, mabibili niya. Akala niya yung ginagawa niya sa sarili niya ay kalugdan siya ng Diyos dahil nasunod ng araw niya ay bagsak po siya. Kung sa pagsusulit, bagsak na po. Simple lang. Mayo ka. Tumulong ka. Siguro itong tao ito, kuripot talaga ito eh. Hindi marunong tumulong. Kasi hindi naman sasabihin ng Panginoon, sige, ibigay mo sa mga duka. Oh. Karamihan talaga niyan. Mga kuripot. Yan, napasok na yun sa espiritu ng mga iglesia. Yan, yung kakuriputan. Espiritu yan eh. Takot ba magutom? Kaya nga, salamat sa Diyos, mga katulad natin, simple lang, sanay na tayo magutom. Yan tayo mag-aalala, sanay na eh. Pero yung mga tao na yan mayaman, naku, takot magutom yan. Hindi makakain ng almusal, hindi makakain ng tanghalian. Takot yan, baka mamatay. Kahit naman ang gawin natin, kumain ka na kumain, mamatay tayo. Pero dapat meron tayong legacy may iwan na makagawa man lamang tayo ng kabutihan sa harapan ng Diyos. Kasi kung alam mo palang mamamatay tayo, at ang sabi ng ang kayamanang binanggit dito, kayamanan ng mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay. Ayan. Ang pinagsabihan dito ni Pablo, no, si Timothy, na pagsabihan mo yan, kasi mga member marahil dito ni Timothy, dito, mga karamihan dito, mayayaman eh. Kaso lang, siniseparate yung sarili doon sa mga mahihirap na mga kapatiran. Kasi mapagmataas nga eh, 'di ba? Sa mga churches ngayon, mga fellowship ngayon, mayroong grupo ng mayayaman. Pag ito kaya mahirap ka, dito ka lang. Pag mayaman ka, kasi kaso ka, pag may kaya ka, naku, wag iingatan mo yan si brother dahil malaking tulong sa atin sa church yan, malaking magbigay yan. Diba? Kahit na gumawa ng pagkakamali, wag natin pagsabihan yan, baka umalis. Sayang yung tithes niyan, sayang yung mga bigay niyan, mga tulong niyan. Diba? Karamihan sa ganyan, makikita natin. Pero ito, wala namang pakinabang. Hayaan mo na lang yan kung umalis yan. Ganun kasama talaga, diba? Pati church na fellowship ay pinasok na ng ganyang espiritu. May pagtatangi. Porque ba may kaya, tumutulong, hindi mo na mapagsabihan yan. Kaya yung mensahe niya para lang doon sa mga walang kaya, ang mga mahihirap, tamaan man sila hindi, alis man sila, pero ito, sayang ito eh. Alagaan natin to. Welcome na welcome lagi yan. Yan, ganun ka tindi. Ang sabi ito sa 19, na mga tipon sa kalang sarili ng isang mabuting kinasasaligan. O, magtipon daw ng mabuting kinasasaligan, mga kapatid. So, ang liwanag po, no? Magtipon tayo ng kayamanan
Hindi ng literal na kayamanan, kundi yung mabuting gawa, mga kapatid. Di ba? Hindi yung wala nang mabuting gawa kasi nasa biyaya. Mali nga ang pagkakaintindi doon. Ang tumutukoy lang sa biyaya, yung kaligtasan na inihanda ng Diyos, ibinigay na ng Diyos, andyan na yung kaligtasan. Inialok. Na depende na rin sa tao yan kung kaligtasan yung kukunin niya. Anong gagawin? Siyempre gagawa siya, kikilo siya para kunin. Alam nga naman parang si Juan Tamad, nakatunganga ka lang. Mag-antay ka lang, mahulog yung mansanas kasi biyaya nga. Nasa pananampalataya ka raw, hintay ka mahulog yung mansanas sa bibig mo. Pwede mo nang maabutin at kainin, di ba? Yan mga abusado ba? Mga tamad. Kaya ito po is nasabi ito, mangagtipon sa kalang sarili ng isang mabuting kinasaligan para sa panahong darating. Ano ba yung panahong darating? Ayun, pag namatay ka, wala kang iniipon na mabuting kinasasaligan, ay hindi mo makamta ng buhay na walang hanggan. Kasi ito po ang guide natin kung paano natin makamtan yung eternal life. Hindi po basta-basta yan, yung everlasting life na alok ng Diyos. Hindi po mayaman ka, ay approve ka na. Wala pong, hindi po tinitignan ng Diyos ang mga ganon. Balanse po ang Diyos. Mahirap ka man o mayaman, kung mahirap ka, hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos, parurusahan pa rin. Ang daming mga mahirap ngayon, mga matitigas din ang ulo Diba? Ayaw kumilala sa ating Panginoon. Karamihan sa mga mahirap din, tulad natin, gagawa ng kasamaan. Hindi naman dahilan niya na kahirapan gagawa ka ng kasamaan at mangluko ka ng kapwa mo. Kaya nga sila sabi, ibigin mo ang iyong kapwa. Kasama sa utos yan. Paano mong sabihin ibigin mo kapwa, iniluloko mo. Minumura mo. Nagagalit ka. Naaway mo. Kaya po, balanse po ang paghahatol ng Diyos. Pero mostly sa mga mayaman ay mapang-api. May mga tauhan siya. Tauhan niya, sigaw-sigawan niya na lang. Parang alipin niya na yung mga porque sinasahuran yung mga tao. Di ba karamihan dyan natin maririnig? Piling niya, siya yung hari, siya yung mataas. Hindi niya alam na ginamit lang siya ng Diyos. Yung biyaya, yung kayamanan na sa kanya ay galing sa Diyos yan. Pinakatiwalaan lang. Pero pag hindi tayo marunong mag-handle sa kayamanan na yan, may kaakibat po ng paghatol yan. Kaya tuloy po natin to. Upang sila ay makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Makapanangan sa buhay na tunay raw na buhay. Kaya mayroon pang tunay na buhay. Ayun yung buhay na sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan po, no? So, nagkamali po ang binatang ito sa kanyang iniisip na siya'y papurihan ng Panginoon. Kaya mali siya, malungkot, dahil sa kauriputan nito, mga kapatid. Takot mabawasan yung kanyang kayamanan. Pero alam mo, gagala ko, nakausap niya na si Jesus personal No, ang dami pong nag-a-advocate na makipag-usap sa Panginoon. Pero ito, mismo nakausap niya, di ba? Napakaswerte. Ito sa paborito sa Mateo chapter 22, mga kapatid. Tingnan niyo po. Ang talata po ay 34. Ito rin po ay ating mababasa rito, no? Na isa po itong Pariseo naman, nagtatanong. Yan. Mga Pariseo, mga Saduceo, nagtatanong sa ating Panginoon. Sa 34, tingnan niyo po. Datapwat ng manig ng mga Pariseo na kanyang napatahimik ang mga Saduceo ay nangagkatipon sila. At isa sa kanila ay tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya ay tuksuhin. Yan sinasabi ko, nagtatanong hindi para makamalaman ng katotohanan, kundi tutuksuhin lang, hanap lang ng bitag ba para may maibato na mali ang sagot. Hindi totoo yan si Jesus kasi mali ang sagot. Ganun po ba? Kamalian. Ang tanong niya rito, paano raw ano rin dakilang utos, 'di ba? Alam na natin ano bang dakilang utos. Sinagot siya, napakasimple lang ang sagot ng Panginoon.
Kasi alam na kasi ng Panginoon ang mga puso ng mga taong ito eh. Pero ang gandahan nito, nakausap nila mismo ang Panginoon. Diba? Literal po nakausap. So yan po ang sinasabi ko. Itong ating pag-usapan ngayong umaga patungkol sa pakikipag-usap. Yan, pakikipag-usap. Yun pangyayaring ito ay pangyayari po ito na literal po na nakausap nila. Sa atin ngayon, hindi na po natin makausap literal. Pero, pwede natin makausap ng Diyos. Pamagitan ng panalangin. At kung ibig naman natin na makausap tayo ng Diyos, mamagitan ng Biblia o kanyang salita. Yun po ang pakikipag-usap ngayon. Okay, conversation po. So, kaya dito po, dalawang tao na ating makita, lumapit kay Jesus, no? Nagtatanong sila. Hindi tanong ng seryoso. Yung isa, nagtatanong, hindi sinasapuso. Itong tanong naman na isa, naghahanap lang ng bitag. Ayan. Kaya sabi kong napakapalad po ito, mga taong ito, dahil nakalapit na sila, nakausap na nila, pero iba po ang layunin po nila sa pagtatanong. Kaya ito po ang alok ng Panginoon Kristo, no? Na lumapit tayo sa Kanya, mga kapatid. Ito ang nais ng Diyos na siya po'y nananawagan na lumapit tayo sa Kanya. Alam nyo ba yan? Ayan sabi ito sa Mateo 11. Tignan niyo po. Sa mga taong sincere, no? Seryoso sa kanilang buhay na sila po'y nagtatanong. Mateo 11 ang talata po ay 28. Yan, sabi rito, magsiparito sa akin kayong lahat ng nangapapagal. Pinapalapit niya. Dahil alam ng Panginoong Hesukristo ang ating mga kabigatan sa buhay natin. Wala pong kalutasan sa kabila ng hindi po sa side ng Panginoong Kristo. Kaya ang sabi niya sa John chapter 15 verse 5 sa huling talata, kung kayo'y iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya nga, kung separate si Jesus, ay walang magagawa talaga ang tao. Diba? Puro, yan po ay filled talaga, bagsak po talaga ang tao kapag hiwalay si Kristo. Kahit anong reliyon yan, kung si Kristo hindi nila tinataas, kung sila hiwalay kay Kristo, wala talagang magagawa. Kaya ang sabi ng Panginoon, magsiparito sa akin kayong lahat ng nangapapagal. Sino po yung pinapalapit niya? Yung mga napapagal at nabibigatang lubha. Kaya sa umagang ito, kung tayo ay nabibigatang lubha, na inakala natin yung problema natin ay parang walang kalutasan, meron po. Mayroon pang kalutasan. Ito po'y alok ni Jesus, pangako niya. Na tayo inaanyayahang lumapit, hindi katulad sa mga taong ito nagsilapit nga, pero ang hangad nila ay kasamaan. Pero ito, inaanyayahan tayo yung nasa depressed na, nasa mga problema na nahaharap na ngayong umaga, mga kapatid. Kaya saan ka man, meron ka mang dinadalang kabigatan, ikaw may sakit, may karamdaman ngayon. Huwag po tayong mag-worry sapagkat ito ang pangako ni Jesus. Magsiparito sa akin kayong lahat. Inaanyayahan po tayo. Ano po ang reason kung bakit tayo pinapalapit? Dahil sa kabila raw ng ating mga dinadalang kabigatan, hindi natin alam ang ating gagawin. Sabi niya, at kayo'y aking papagpapahingahin. Bibigyan tayo ng rest. Bibigyan tayo ng sabat sa ating Panginoon. Ito yung sabat na alok ni Jesus na kapag tayo lalapit sa Kanya, nagpakumbaba ka, sumunod ka sa Kanyang utos, sabi ito, bibigyan ka ng sabat, bibigyan ng kapahingahan. Ito yung sabat na alok ni Jesus sa atin. Hindi yung sabat na gagawa ka, kaya ang Old Testament, ang yung sabat doon, pagpapahinga, walang gagawa. Tignan mo yung sabat noon, walang gagawa. Pero yung mga nagsabing sila yung mga sabat daw, ginawang reliyon, pero gumagawa naman. Sila na nga sila ang nagsasabi, hindi lamang sinusunod. Diba? Kaya ang sabat nila, ginagawang araw, wala namang binanggit na Sabado. Pero pag sinasabi kasing sabat, Sabado, kasi yun nga, babase ka na naman sa Greek, sa Hebreo, ganun ganon. Pero doon pa lang sa paggawa, wala namang sinasabing
araw eh. Kasi kung tutusin, kung trabaho ang ating titignan, Lunes nag-umpisa ang trabaho. Hindi naman Linggo. Di po ba? Lunes hanggang Sabado. Alam na mga construction worker yan. Hanggang Sabado sila kasi sahod nila yan. Pagdating ng Linggo, pahinga yan sila. Hindi yung ipagpipilitan pa na yung araw. Iba kasi yung araw natin kaysa kalendaryo ng mga Hudyo o sa panahon noon. Kaya hindi po pinagtatalunan ang pagsamba. Kaya pagdating ni Kristo, inalis na yung ganun kasi nagtatalo na eh. Itong Sabado, ang pagsamba, ito Linggo. Kahit anong araw po. Kaya nga si Jesus, araw-araw siyang nangangaral. Wala pong sinasabing ito lang ang araw. Pinagtatalunan. Kaya yung kapahingang tunay na kay Kristo na. Pagod ka na ba, kaibigan, sa mga bisyo mo? Gusto mong magbago? Hindi mo kayang baguhin sarili mo. Mababago lang po tayo kapag lumapit tayo kay Kristo. Siya lang pong nag-alok ng ganyan. Hindi po niya sinabing, sige, pumasok ka sa reliyon na yan. At nandyan po ang kaligtasan, nandyan po ang pagbabago. Nandyan mo makikamta ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Hindi. Ang kapahingahan ay inalok na ni Kristo. Sabi sa 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. May pinapapasan sa ating pamatok. Ano yun? Yung pamatok na dala-dala natin araw-araw. Pero yung pamatok na yan, kapatid, kasama natin ang Panginoong Kristo diyan. Kasama natin siya sa araw-araw nating buhay. Yung dala-dala nating pamatok, di ba? Ano ba yung mga pamatok? Ano ba yung yoke? Ilagay natin sa balikat natin, cargo natin lahat. Pasan natin yan. Sa pamilya man, sa asawa, o sa kapwa-tao. Pasan po natin yan sila. At sabi pa rito, mag-aral kayo sa akin. Ito yung pangalawa eh. Dalawa po ang binanggit dito. Pasanin yung pamatok. No? Mga kabigatan sa buhay natin, mga problema. Pasanin po natin araw-araw yan. Pero tandaan niyo po, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kasama lagi natin siya. Bibigyan ka ng kapahingahan. At ang pangalawa, mag-aral kayo sa akin. Sino raw pong pag-aaralan? Si Jesus? Hindi po sa kung sino-sino. Di ba ang liwanag nito? Sabi dito, and learn of me. Mag-aral kayo sa akin. Kaya napag-aralan natin kung sino si Jesus. Mayroon kasing malalim pang kahulugan sa buhay ni Jesus. Sa likod niya, makilala natin kung sino siya. Kaya may mga maraming tao hindi nakilala si Jesus talaga. Kaya tinatanong ko sa amin sa Bible study, paano mo nakikilala si Jesus sa buhay mo? Paano mo siya nakikilala? So may mababanggit ka lang, di ba? Pinag-aral natin noong nakaraan. Sino si Jesus? Tinanong na kasi ni Jesus yan sa kanyang mga alagad. Anong akala ng mga tao kung sino ako? Tapos tinanong niya naman yung mga alagad. Sinagot siya ni Pedro. Doon po, nakikita natin sa Mateo 16, di ba? So ito, may marami pa tayong matutunan sa buhay ng Panginoon Kristo. Kasi sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Hindi lang po ang pagkakilala natin kay Kristo, tao lamang. Hindi kasi niya pinag-aralan eh. Bukod sa pagiging tao ni Jesus, meron pa siyang pagiging Diyos niya, yung pagiging anak ng Diyos. Kasi pag sinabing anak ng Diyos, di Diyos nga siya. Paano mo sabing anak ng Diyos kung di siya Diyos? Tao lamang. Totoo yan, tao. Dahil nung nasa lupa siya, nakahawakan siya, nakausap siya, pinako pa nga siya eh. At nakadama siya ng gutom, natulog siya. Yun ang ugaling tao. Ipinakita niya lang, yun ang pagiging tao. Bukod doon sa pagiging tao, yun ang pagiging anak naman ng Diyos. Yan ang hindi nila pinag-aaralan eh. Kaya nga sabi, nagkatawang tao. Mahirap ba intindihin nyo? Ayaw lang kasing tanggapin, nagkatawang tao. Sino? Ang ating Panginoong Kristo. Nung hindi pa siya nagkatawang tao, hindi pa po Jesus ang tawag niya. Saka lang tinawag siyang Jesus nung maipanganak na siya. Yun yung pangalang ibinigay, binanggit ng anghel kay Jose, kay Maria. Ito ang pangalang Jesus, sapagkat iligtas niya sa Mateo 1:21. Di po ba? So yan, mag-aral kayo sa akin.
marami pang bagay tayong pag-aaral. Hindi po tayo nagtatapos diyan habang buhay. Kaya nga mali yung nagsasabing saan ka nagtapos. Matatapos lang po ang pag-aaral natin kapag patay na tayo. Kaya nga sabi nga ito, mag-aral kayo sa akin. Ang dami po pong pag-aaralan dito, mga kapatid. Kung sino baga si Jesus. Kaya maraming naliligaw na eh. No? Maraming na napahamak dahil hindi nila kilala si Jesus. Hanggang ngayon. Maraming reliyon, hindi pa kilala talaga si Jesus. Sapagkat sabi ito, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Tingnan mo ugali ng Panginoon. Kung kabaitan na ng pag-usapan, nasa kanya na rin eh. Maamo na siya at mapagkumbaba pa. Napatunayan ba? Napatunayan hanggang sa krus. Hanggang sa krus po. Napatunayan na ang kanyang pagpapakumbaba at ang kanyang pagiging maamo. Kahit na po'y sinampal, sinaktan, dinuraan ng mga kawal noon. No, bago siya dalhin sa Golgotha, sa bundok ng Golgotha. Doon pa lang, sa kulungan, tinortured na po siya roon. Pinaghahampas, dinuraan, hindi po makatao. Hindi po ito makataong yung ginawa sa kanya. Anong kasalanan ng ating Panginoon at bakit ginawa sa kanyang bagay na yon? Kasi yan pa'y utos ng relihiyon. Ang may utos kasi niyan, yung reliyon ang nagsakdal sa kanya. Yung reliyon na tinatag ng tao. Kaya nga, yan ang nagdudulot ng kasamaan, ang reliyon na hiwalay kay Kristo. Kasi itong mga ito, ang laging nasa isip, yung kautusan, lagi kautusan ni Moses, hindi naman din sila sumusunod. Yan po. Sabi niya, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Na binanggit na naman yung kapahingahan ng kaluluwa. Sabi niya nga sa 28, at kayo'y aking papagpapahingahin. Ano raw yung pagpapahingahin? Sabi rito, kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kaya ang usapin dito, kaluluwa eh. Sa kabila ng ating naranasan sa mundo ito, problema, hindi po mawawala yan habang nabubuhay tayo. Pero sa kabila niyan, bigyan ka ng kapahingahan. Sa isipan mo, hindi ka mag-worry, hindi ka mag-alala. Yan pong nais ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Problemado tayo. Kahit nga may pera ka, kung may mga sakit ka, lalo na pag mahal mo sa buhay, di ba? Hindi mo maiwasang mag-alala kayo. Baka mamatay siya. Yun naman po, di ba? Ang yaman-yaman mo, pero ang kayamanan mo laging nagugulong sa sakit. Kaya napakabuti talaga ng Diyos. Balance lang talaga. Yung may mga tao, mga basurero, parang ang hirap tabla ng sakit. Pero yung ingat na ingat, alagang alaga, yung pang madaling magkasakit. Di pa ba mga kapatid? Ang Diyos talaga mabuti. Kung yung mga basurero magkasakit, ay wala na. Ubus lahat. Pero ang lakas ng immune system niyan, di ba? Yung mga nasa mga squatter area. Kami nakatira kami sa squatter dati eh. No? Ang ingay na araw-araw, tapos nakasama nang rin ako noon na magbasura. Sinubukan ko po yung magbasura nung ako'y bata pa. Kasi gusto kong kumita, no. Ang init. Sama ko kasi kapitbahay namin, ang buhay nila ay magbabasura. Eh, siyempre ako, gusto ko rin maranasan, kumita rin. Sama ako, tulak kami ng kariton. Hindi po basura ng yung marumi kakalkal dyan. Hindi po, ito po yung basura kasi dati kami nakatira dyan sa Pasay, sa Nahiya. Mia po yung dati, Mia. Ang pagdating ng mga eroplano, yung mga ano pala niyan, tinatapon. Yung mga aluminum na lata, yung ginagawa ng soft drinks, saka yung mga pagkain. Doon mayroon pong silang paglalagyan doon. Ay pinuntahan yan dahil pumunta. Kaya napasama ko doon, yung may mga natirang mga pagkain, kinukuha. Tapos lulutuin. Ang kinukuha ko doon yung mga baka makakita ko ng tanso, aluminum. Ayan.
karton man. Naranasan ang init-init po. Pero ang isip ko, kumita lang. Tulak kami. Tapos yung pagka hindi ako kumain, hindi naman ako sanay pa noon. No? Yung galing sa basura, niluluto para kainin. So, ayan po. Kita ko, no? Hindi naman, tingnan mo, hindi naman sila nagkasakit. Ang lakas pa. Katawan. Pero yung mga nasa subdivision, naku, ang daming sakit niyan. Kasi may pera kasi na panggastos, di ba? Kasi ang mga mahirap, magkasakit, wala nang panggastos yan. Diba? Magkasakit man, mild lang naman yan. Pero nakakalungkot nga, wala kang pera, hindi mo pwedeng dalhin sa ospital. Dahil nagtatagi rin karamihan sa ospital, pag mayaman ka, talagang asikaso. Pag mahirap ka, dandaanan ka lang. Di ba ganyan po nangyayari? Pero sa Panginoon, sabi nito, binigyan tayo ng pag-asa. Gusto ng Diyos magkaroon tayo ng kapahingahan. Ano tayo? Bigat na tayo, di po ba? Sa araw-araw natin, na pamatok natin dala-dala, hirap na tayo. Hindi natin alam ang gagawin natin. Kaya narito si Kristo. Bibigyan tayo ng kapahingahan. Once na tayo lalapit sa Kanya, na may pananampalataya. Sa 30, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Kaya yung pasan niya, ang magaan lang pala. Kasi yung pasan niya na ating pinapasan, yung pamatok na yan, hindi natin kaya kung wala si Jesucristo, kung wala ang ating Panginoon. So yan po mga kapatid, kailangan natin ng pakikipag-usap sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Kaya tayo inaanyayahan na lumapit. Sayang nga yung dalawang yon. Personal lang na nakausap ang Panginoong Jesucristo. Ang kailangan lang sana nila doon magpakumbaba. Hindi yung nagmamataas. Kaya hindi nila lubos makilala si Jesus. Ina-underestimate nila ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang tingin nila ay literal. Ang pagkatao ni Jesus na siya'y mababa lang, na walang pinag-aralan. Parang ganun ang tingin nila. Hindi sila sincero, katulad sa binatang mayaman na ito. At yung isa naman, tinitesting ang Panginoon, yung kaalaman ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi sila nagwagi, mga kapatid. Hindi sila nagtagumpay sa kanilang mga masasamang plano. Nag-expect ang mga parisiyong ito na nagtanong na magkamali ang sagot. Nag-expect naman yung binatang mayaman na yun na kalugdan siya ng Panginoong Jesucristo. So yan po, na sila'y purihin, sila'y dakilain, di ba? Nag-expect yung binata na yon. Yung isa naman, nag-expect naman sila na magkamali, na gusto nila ay magkamali ng sagot para mayroon silang maidahilan na nagsisinungaling si Jesus. Hindi seryoso. Tignan mo yung sa Lucas, mga kapatid. Dito sa Lucas, sa 53, ito po ang sabi rito hanggang 54. At paglabas niya roon, ay nangagpasimula ang mga iskriba at ang mga parisiyo. Nahigpitang mainam siya. Tignan niyo mga ugali nito, no? Binabantayan talaga nila kung saan ang Panginoong Jesucristo, sinusundan siya. Hindi sa matutunan sila, kundi mayroon silang ibig makita, marinig na mali. Higpitang mainam siya at akitin siyang magsalita ng maraming mga bagay. Yeah. Sige, magsalita ka lang. Makukuha lang kami ng isang mali lang na salita mo. Yung mali lang na biyanggit mo ng talata. Ayan, parang tapin na tayo. Gusto lang na yung makita ba? Hindi ba lang ba? Matuto sila, masaya sila. Kaya ako masaya na ako na may mga Christian na ngayon na dati hindi na ginagawa. Ngayon nagagawa nila na umarap dito sa social media at magsalita, mangaral ng salita ng Diyos. Ganun, hindi yung haharap ka sa social media, sasayaw-sayaw ka, kikimbot-kimbot ka riyan, akitin mo ang tao. Diba? Kaya marami namang mga sinasabi nga mga mahahalay na tao. No? Kaya ang sinabi ng Bible, no? Kalibugan. Yan, binanggit yan. Umiiral na yan sa sanlibutang ito. No? Sasayaw sa para kumita.
dumami ang followers, may magsisend sa'yo ng mga stars, magsisend sa'yo ng kung ano-ano para kumita. Kasi pera nga eh. Yun ang dinudyos na ngayon, di ba? Saan na yung mga Christian ngayon? Dapat tayo mga Kristiyano, nagtutuong Kristiyano, gamitin natin ang social media sa salita ng Diyos. Kasi araw-araw maraming namamatay. Sino pa ang maghango sa kanila sa kasamaang yan na hindi lang mapakinggan? Kasi ang ginagamit nga ng tools ng demonyo ngayon ay ang social media ngayon. Gagamitin naman natin ang tools na ito, ang social media, sa magitan ng salita ng Diyos. Kaya tayong mga mananampalataya, mga lingkod ng Panginoon, walang sa pulpito. Para magkyaw-kyaw. Gagwapo ninyo sa pulpito. Sabihin natin, mahal tayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Pero sa totoo, hindi naman talaga mahal. Magkaisa tayo, pero silang gugulo. Wala nang pagkakaisa. Ibigin natin ang ating kapwa, hindi naman maibig-ibig, yung tinatangi lang. Yan po kahipokrituhan, di ba? Kaya nga, ang anyaya sa atin, humarap tayo, huwag tayong matakot. Nakasabi sa Timothy. Tingnan mo, babasahin natin. Napakagandang sinabi rito eh. Memorize na ito ng ibang mga pastor. Sa Timothy. Chapter 2. No? Sabi rito, 2 Timothy. Second Timothy Kapitulo 2, ang talata po ay 15. No? Tingnan natin dito para maliwanag. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ayan, sabi rito, study to show thyself approved unto God. Ayan, pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos. A workman that needeth not to be ashamed. Manggagawang walang anumang ikahiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Rightly dividing the word of truth. O, di ba? Eh, marap tayo na walang anumang pinahiya, natakot. Basta totoo lang yung sinasabi mo. Kasi maraming ang manunood, makikinig, hanap ng kabalikan. Mali naman yung binanggit niyang talata eh. Ganun para bang sa kanya ay pektado na. Hindi po ganun mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos na may mga na manggagawa tayo, ginamit talaga. Nagsikapan natin, nagtiisan, bagay na ito, covenant natin sa Panginoon yan. Kaya ako minsan, dumarating parang tinatamad tayo eh, pero hindi yan eh. Baka walang manood. Eh ano naman, nanonood ang Diyos ng mga anghel. Posible naman kahit isa, wala. Kaya nga 2, 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, siya nasa ating kalagitnaan. Diba? Hindi tayo ma-discourage mga kapatid. Basta tumayo ka. Humarap kang subok sa Diyos. Isang manggagawang walang anumang ikahiya, ikinatatakot. Kaya sabi ni Paul, hindi ko kinahiya ang mangaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi rito, inaakit nila na magsalita ng maraming bagay si Jesus para nasa inaabangan upang makahuli sa kanyang bibig ng anuman. Ayan, yan ang kasamaan talaga ng tao. Nag-expect sila na mapurihan, pero isa naman, nag-expect na magkamali ng sagot ang Panginoon. Kaya ano po bang makikita natin? Anong moral lesson sa dalawang ito? Ang dami pong moral lessons. No? Yung tao na yun, hindi marunong tumanggap ng kamalian. Yan ang nakakalungkot, no? Ang tao hindi marunong tumanggap ng kamalian. Hindi niya talaga lubos makikilala si Jesus. Siya mismo nga hindi marunong tumanggap, eh. Hindi umaamin. Ang hirap paaminin, lalo na pag mga lingkod na ng Diyos. Ang hirap mong paaminin na sila'y mali. Kaya dami ngayon nasabing mga lingkod ng Diyos. Kung marami na, bakit ganun pa rin? Wala pa rin nakitang improvement. Diba? Mas masigasig pa nga yung sinasabing kulto. Hindi po ba, mga kapatid? Kaya panahon na. Kung di tayo mangaral ngayon, kailan? At kung hindi ikaw, sino? So, kailangan po
sumunod tayo sa pamantayan na sinasabi ng Panginoong Kristo habang tayo nabubuhay pa. Ipagamit na natin ang ating buhay. Huwag tayong manahimik lamang. Huwag lang tayong pang iglesia lamang. Nakabarong ka lang. Magaling ka lang mag-sermon doon sa mga membro. Pero hindi mo kayang humarap sa ibang tao. So yan po mga kapatid, huwag tayong mahiya. Kaligtasan po ang ating sinasabi rito. Kung maniwala man sila o hindi, wala tayong magagawa. Kalayaan po natin yan. Basta ang malaga, tandaan mo yung Ezekiel 3:11, magsalita ka lang. Maniwala man sila o hindi. Kasi si Pablo, alam niyo po, hindi niya alintana kung may maniwala sa kanya, hindi. Basta, ang sasabihin niya, inaakit niya sila kay Kristo. Hindi niya inaakit na, magpa-ano tayo, medical, magpapakain tayo sa mga bata. Okay, tapos pa-picture-picture tayo. Sabihin na, ang galing. Ay maganda yung ginagawa mo. Ay, mga karamihan ngayon sa mga fellowship ngayon hihingi ng mga sponsor. Pero bibigyan ng halimbawa ng 1 million. Sponsor halimbawa lang. Tapos ang gagastos 5 million, 500,000. Yung 500, 60 yan. Ganun mga karamihan niya. Wais yung mga ngayon mga pastor ngayon mga lingkod daw ng Diyos. Makikipag-connect sa ibang bansa. Pero ang hanap lang talaga niyan, mayroong talagang ibig makuha. Pero pag hindi maibigay, ayun, hindi nagagalaw yan. Ganyan po kalupit. Tapos lingkod din ng Diyos yan, kunyari. Di nga natin alam, no, bakit itong mga ito para mga mawalang takot sa Diyos. Pagkunik ka sa mga foreigner, yung foreigner mga pagsamantala rin. In-expect niya na pagpunta niya, tutulungan siya ng mga Pilipino para pag mangaral siya rito, libo-libong tao makikinig. Yan. Pero pag hindi niya yung expectation niya, ay hindi na uulit yan. Sayang lang yung ginastos. Ang dami bagang na ganyan na mga pastor na yumaman dahil sa mapagsamantala. Yan ang salitang mapagsamantala sa kapwa. Diba mga kapatid, hindi naman talaga pangkaluluwa kaligtasan. Meron na silang gustong mangyari sa buhay na makamtan nila. Kaya yung kasakiman, umiiral na yan. Pumasok na yan sa mga fellowship, sa mga churches, sa mga pastor, sa mga lingkod ng Diyos daw. So yan po ang ating makikita mga kapatid. Sino pa ang magsasabi ng katotohanan kung hindi tayo gagawa? Mamamatay na lang tayo. Huwag tayong pakyut-kyut. Hindi pa, nagpapakyut-kyut lang naman. Wala ka namang mangaral tayo. Huwag mong sabihin na hindi ako mangaral dahil hindi na magsisimba. Iyan ay salita ng mga taong nagdadahilan lang ba? Hindi po. Manindigan tayo. I-share natin ang salita ng Diyos. Sabihin natin ang mga talata sa Biblia po mga kapatid. Na hindi yung sarili mo lang, manggagaling yung puro-puro palapalagay. Ganun po ang ibig sabihin doon. Ang daming namamatay po, araw-araw. Alam niyo, sabi ni Propeta Isaiah sa 55 verse 11 ng Isaiah, hindi babalik ang salita ng Diyos sa kanya na walang kabuluhan, na walang mangyayari. Mangaral ka lang, mayroon pong isang tao dyan na nakikinig, na nagmuni-muni. Baka may mga tao pa dyan na gusto nang magbigti. Kapatid, kaibigan, huwag mong gawin yan. Mahal ka ng Diyos. May pag-asa pa. May mga taong gagamitin ng Diyos para sa iyo. Saan ka man ngayon. Kung ikaw ay mayroong inaaniban ngayon, maglingkod ka ng tapat. Mahalin mo ang iyong pastor, kaibigan. Kung paano pagmamahal mo sa Diyos, kay Kristo, pakita mo. At suriin mo rin yung sinasamahan, inaaniban ay talagang sa Diyos, si Kristo ang tinataas. So yan po ang reason natin kung bakit tayo ay nag-aaral, nag-uusap ng ganito. Hindi para sabihin, akitin ko kayo sa reliyon. Wala naman akong dinadalang reliyon. Meron akong sinasamahang fellowship. Pero hindi ko sinasabi, umanib kayo sa amin.
Sa inyo po yan. May kalayaan po tayo. Ang mahalaga, ma-share ko ang salita ng Diyos. Kung inakala mo na yung fellowship mo na yan ay makakatulong sa'yo, makapahinga ka yung kaluluwa yan, sige. Pero panalangin mo, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong aking dinadaluhan? Ganun po. Ililid ka ng Panginoon. Huwag maging sayang yung pag-ikapo mo, pagsuporta mo. Pag yung mga na malakas magbigay ng love gift, naku, asikaso yan. Malakas magbigay ng love gift yan. Ito, labanan ngayon, kasakiman na eh. Kaya huwag po tayong pa-cute-cute lang sa social media. Pangaral mo. Hindi naman pagwapuhan ito, hindi naman papapangitan ito, hindi naman pasiksihan ito. Makikita mo ngayon, kikimbot-kimbot ka, mukha lang papakita, ang dami ng followers. Ganun po katindi kasamaan ngayon. Gagamitin yung mga social media. So, sa yan po mga kapatid, no, sa Panginoon, naway may matutunan tayo, mapupulot ang aral. Kung hindi man, salamat din po. Ganun lang naman eh. May kalayaan po tayo. Maniwala ka sa akin o hindi, kalayaan natin yan. Pero ang Diyos pa rin ang mag-uhusga. So ako nagpapasalamat, no, sinamantala natin ang panahon na ito. Panahon man o hindi, mangaral tayo. Hindi ko man maabot yung lugar na yon. Hindi man tayo makahayo na sinasabi lang pa humayo kayo sa buong sanlibutan. Itong mga social media ito, makahayo na ito. Nawa makaabot ito sa ibang bansa, sa bawat lugar sa bansang Pilipinas. Tandaan niyo po kaibigan, saan ka man naroon, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ni Jesus. Si Jesus ay namatay sa krus alang-alang sa iyo at sa akin. Yung kanyang kamatayan, binigyan tayo ng pag-asa. Siya ay nabuhay ng magmuli. Kaya sabi nga sa Roma 10 verse 9, kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay namatay at nabuhay ng magmuli, sasampalataya ng buong puso, ang sabi ron, maliligtas ka. Ito po'y usaping kaligtasang pangkaluluwa, mga kapatid. Panahon na. Hindi natin alam ang panahon na darating. Dahil ang bawat kamatayan ng tao ay may nakatakda na. Huwag nating hintayin pa na madatnan tayo sa panahon yun na hindi ka makapagsisi ng iyong mga kasalanan. Makapanumbalik. Hindi po usapin dito mayaman ka o mahirap ka. Ang usapin dito yung puso. Na handa ka bang lumapit kay Kristo? Marahil pagod ka na sa buhay mo na yung nakaharap ngayon, mga problema nakaharap natin. Politika, environment natin. Para bang wala nang katapusan. Kaibigan, bibigyan ka ng kapahingahan. Mahal tayo ng Diyos. Yan po ang alok ng Panginoon. Bibigyan tayo ng kapahingahan. Hindi po usaping pang-reliyon ito. Usaping pang-relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan po. Sana po ay pagkatapos ito, maalala mo lamang ang ating Panginoong Hesukristo. Tumingala ka sa langit. Naroon po ang kaligtasan. Naroon ang kalutasan ng iyong mga suliranin sa buhay. Sino ba naman tao na walang problema? Kahit po si Mark Zuckerberg, kahit po si Bill Gates, sino pang mga bilyonaryong mga tao, may mga malaking problema rin po yan. Kaya sabi nga ni Jesus, if you apart from me, you can do nothing. Wala po talagang kasagutan, kalutasan kapag tayo hiwalay kay Kristo. Kaya ang alok ni Kristo, lumapit tayo sa Kanya, and I will give you rest. Come unto me. Ang pangako niya, the promise of our Lord Jesus Christ, He want to give us a rest in our life. That is Sabbath. Sabbath na kay Kristo Jesus. Kaya yan po mga kapatid, tandaan po natin, saan ka man naroon, anong lahi man tayo, hindi man tayo magkita-kita ng personal, naway magkita-kita tayo sa langit. Yan lang po ang ating inaadhika eh.
langit ang ating patutunguhan dahil mayroon ng inihandang lugar ang Diyos para sa atin, para sa kanyang mga anak na totoo na naglilingkod sa kanya. Maging time team po tayo na maglingkod, mga kapatid. Salamat sa inyo. Bibigyan ng pansin. Salamat po. Kayo masaktan, kayo magdamdam. Nagbabasa lang po tayo ng Bible. Gusto kasi natin na amu-amuhin tayo. Ayaw natin makapakinig ng mga aral ng salita ng Diyos na parang masakit ba? Kasi iniisip ko kung ako'y compromise na lang. Sasabihin ko sa inyo, mahal tayo ng Panginoon. Ang Holy Spirit ay papasok sa atin. Puro na gano'n ang papakinggan mo. Talaga namang ang Holy Spirit, yan ang tatak sa atin, mga kapatid. Once na tinanggap mo si Jesus Christ, tanda mo ang tatak ng pagiging Kristiyano ay pinagkaluban ka ng kanyang Espiritu Santo. Sa sunod, pag-aaralan po natin yan patungkol sa Holy Spirit. Hindi yung mga katulad ng Spirit na pinagsasabi ng mga ibang mga pastor, lilihans mo, mangingisay pa yung mayroon mang ganun. Tapos yung manginginig, matutumba, slain. Ayan. Biblical. Wala namang ganun. Ayan, mga pastor minsan ngayon, bis na sila ang maging mediator eh. Sila pa yung nagtutulak na babaluktutin pa yung salita ng Panginoon. May mga pastor ngayon eh. Manginginig dahil siya daw ay puspos ng Espiritu Santo. Wala namang mga apostol, hindi naman ganun eh. Nangingisay ba? Habang may nilihan, nanginginig. Ba naman yan? Kalukuhan, dagdag na lang eh. Diba? Masakit na naman yan. Sasabihin naman nila, meron naman pastor, pero wala namang iglesia, ngawak, wala naman church, pero pastor. Sabi ko, ano bang pagkakaintindi nila dyan, di ba? Hindi po ganun, mga kapatid. Maging totoo po tayo. Tapos ayaw pa magpatawag ng pastor. Ang sa kanya ay reverend, bishop, o ano pa mang. Tignan itong mga ito. Dahil ito ng labanan ngayon, pag mataas ang ranggo mo, kagalang-galang ka. Sige po, yan ang paniniwala ng iba. Sige, gawin nyo. Si Jesus hindi man ganun, sa mga apostol, wala naman akong nabasang ganun. Diba? Mayroon pa isang pastor, hindi ba lahat na mababasa natin ay kailangan ng Biblia? Anong pag-aaralan natin? Hindi raw Biblia. Tingnan mo yung mga ingat mo tayo, mga kapatid, no? Binigyan ka ng kaisipan, kalayaan. Alamin mo ang katotohanan. Ayaw ko po tularan yung mga ganon. Kailangan magbasa ng Biblia. So ayan po, mga kapatid, salamat at happy birthday nga pala ngayon ng ating kamanggagawa, katukayo, Pastor Roland Ibanez. Bising-bisi marahil. At naway makapunta mamaya pa naman. Sige po, naway lubin ng Diyos, makadaan ako sa inyo. Didiretso na ako sa inyo. Yan, birthday po ng ating kapatid, si Pastor Roland Ibanez ng, nasa ba yan? Laguna, sa may Laguna ba yan? Yan. Sa isang restaurant. Wow, hallelujah. Pala ang ating anak ng Diyos. Okay, so ayan po, mga kapatid, no? At salamat sa ating Panginoon. At naway bigyan tayo ng kagalakan, katuwaan, kapahingahan ng ating kaluluwa sa buhay po natin. Kaya salamat po sa inyo, mga kapatid. God bless you all po. Shalom.